Sa gitna ng nagyayelong hampas ng taglamig, hindi sa mga kanal ng digmaan kundi sa mismong mga pangunahing lansangan ng Ukraine sumiklab ang isang bagong anyo ng krisis na yumanig sa katatagan ng bansa. Ang mga mamamayang matagal nang nagtitiis ay tuluyan ng nawalan ng pasensya na nagtulak sa kanila upang harangan ang mga estratehikong daluyan ng transportasyon, kabilang na ang mahalagang highway sa Kharkiv bilang isang desperadong sigaw laban sa kadilimang bumabalot sa kanilang mga tahanan. Hindi ito simpleng reklamo sa serbisyo publiko. Ito ay manifestasyon ng isang bansa na nasa bingit ng panloob na pagguho habang nakikipagbuno sa isang eksistensyal na digmaan sa labas. Ang mga kaganapang ito ay naghuhudyat ng isang mapanganib na yugto kung saan ang kalaban ay hindi lamang ang mga misil ng Rusya kundi ang pagbagsak ng moral at sistema ng pamumuhay ng sibilyan. Ang sitwasyon sa Ukraine ay mabilis na lumalala mula sa pagiging isyu ng seguridad patungo sa isang krisis na makatao at panlipunan. Sa pagitan ng ika-28 ng Nobyembre at unang bahagi ng Disyembre, ang kabisera ng Kiev at ang mga nakapaligid na distrito ay naging saksi sa sunod-sunod na mga protesta. Ang galit ng taong bayan ay nag-ugat sa matinding kakulangan ng kuryente at kawalan ng sapat na pag-init sa gitna ng nagyayelong temperatura. Para sa mga residenteng ilang taon nang namumuhay sa ilalim ng banta ng mga pagsalakay panghimpapawid, ang kawalan ng basic na serbisyo sa gitna ng taglamig ang naging mitsa ng kanilang pagkilos. Ang mga eksena sa Kharkiv kung saan ang mga pangunahing kalsada ay hinarangan ng mga tao ay nagpapakita ng antas ng desperasyon na hindi na kayang supilin ng simpleng pakiusap ng pamahalaan. Ang alon ng kawalang kasiyahan ay hindi lamang nakakulong sa kabisera. Ito ay kumalat na parang apoy sa mga lalawigan ng Khmelnytsky, Sumy at Odessa. Ang bawat rehiyon ay nagdadala ng parehong hinaing, ang agarang pagpapanumbalik ng supply ng enerhiya at sistema ng pag-init. Subalit, ang sitwasyon ay naging mas marahas at personal sa lungsod ng Kamyanets-Podilsky sa lalawigan ng Khmelnytsky. Dito, ang galit ng masa ay humantong sa pisikal na pagdakip at pagpigil sa isang empleyado ng kumpanya ng serbisyo publiko. Ang insidenteng ito ay isang nakababahalang indikasyon na ang tiwala sa mga institusyon ay gumuguho na at ang mga mamamayan ay nagsisimula ng maningil ng responsibilidad sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kamay na itinuturo ang sisi sa mga lokal na opisyal para sa mga patuloy na blackout. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa geopolitika at mga kinatawan mula sa kabilang panig ng tunggalian tulad ni Natalia Nikonorova na kumakatawan sa rehiyon ng Donetsk, ang mga pampublikong demonstrasyon na ito ay hindi na mga hiwalay na insidente. Ang mga ito ay nagiging regular na bahagi ng araw-araw na pamumuhay sa Ukraine na nagpapatunay na ang mga problemang panlipunan, ekonomiko at politikal ay malalim na ang pagkakaugat. Ang krisis sa enerhiya ay nagsisilbing mitsa lamang, ngunit ang pulbura ay matagal nang naiipon mula sa iba pang mga seryosong isyu na kinakaharap ng bansa. Inilatag ng mga analyst, kabilang na ang mga eksperto mula sa mga nangungunang ahensya ng komunikasyong pampolitika at pang-ekonomiya, ang tatlong pangunahing haligi na nagtutulak sa mga protestang ito. Una ay ang usapin ng korupsyon. Sa kabila ng digmaan, ang mga iskandalo ng katiwalian ay patuloy na lumalabas na sinabayan pa ng mga hakbang ng pamahalaan na limitahan ang kapangyarihan ng mga ahensyang laban sa katiwalian sa nakalipas na taon. Para sa karaniwang mamamayan na nagsasakripisyo para sa bayan, ang makita ang katiwalian sa gitna ng pagdurusa ay isang masakit na katotohanan na mahirap tanggapin. Ang ikalawang haligi at marahil ay ang pinakamapanganib sa katatagan ng Estado ay ang tumitinding tensyon sa pagitan ng mga sibilyan at ng mga sentro ng recruitment ng hukbo. Ang sapilitang pagpapatala o conscription ay nagiging sanhi ng direktang komprontasyon. Ang mga ulat ng sapilitang pagkuha sa mga lalaki sa mga lansangan upang ipadala sa frontline ay nagdulot ng takot at galit na nagresulta sa pisikal na banggaan sa pagitan ng mga opisyal ng militar at ng mga komunidad na nais protektahan ang kanilang mga kaanak. Ang ikatlo ay ang kasalukuyang krisis sa enerhiya na siyang pinakamadaling maramdaman ng lahat. Gayunpaman, may isang bagong trend na labis na ikinababahala ng mga tagamasid, ang partisipasyon ng mga sundalo at veterano sa mga kaguluhang ito. Ang mga protesta ay hindi na lamang binubuo ng mga sibilyang may dalang placard.
Nagkakaroon na ng mga insidente kung saan ang mga veterano mula sa frontline ay nasasangkot sa mga armadong sagupaan laban sa mga puwersang nagpapatupad ng batas. Isang konkretong halimbawa ng panganib na ito ay ang kaso sa Cherkasy na binigyang diin ng political scientist na si Yuri K. Isang veterano na nagngangalang Sergei Rusinov matapos bumalik mula sa madugong labanan ang gumawa ng marahas na hakbang sa pamamagitan ng pagpapasabog sa sasakyan ng isang lokal na mambabatas. Hindi pa ito natapos doon. Siya ay nakipagbarilan na nagresulta sa pagkasugat ng 4 na pulis bago siya tuluyang napatay. Ang nakababahala sa insidenteng ito, ayon sa mga analyst, ay hindi lamang ang karahasan mismo, kundi ang reaksyon ng publiko. Sa halip na kondenahin si Rusinov ay mabilis na itinuring na bayani ng ilang sektor ng lipunan. Ang ganitong uri ng pagdakila sa karahasan laban sa otoridad ay naghihikayat ng mas marami pang armadong pagtitipon ng mga sundalo sa mga lokalidad na nagbabadya ng pagguho ng chain of command at respeto sa batas. Bagamat totoo at lehitimo ang galit ng mga tao, ang realidad ng politika at digmaan ay nananatiling matigas. Maraming mga dalubhasa ang naniniwala na ang mga protestang ito, gaano man kalawak, ay mahihirapang lumikha ng tunay na pagbabagong politikal sa gitna ng digmaan. Ang kalikasan sa anyo ng matinding taglamig ay nananatiling pinakamalupit na kalaban ng estado ng Ukraine, katulad ng naging papel nito sa kasaysayan ng rehiyon. Walang anumang desisyong politikal o dekreto mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ang may kakayahang muling itayo ang isang wasak na sistema ng enerhiya sa loob lamang ng ilang araw. Ang infrastruktura ng tubig at kuryente na tinamaan ng mga misil ay nangangailangan ng panahon at malaking pondo upang maibalik, mga bagay na kapwa kulang ang Ukraine sa kasalukuyan. Ang pananaw ng mga eksperto tulad ni Alex Gromsky ay ang mga protestang ito ay kasalukuyang nananatiling lokal ang katangian na kadalasang nakatuon sa mga lokal na opisyal. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa sentral na pamahalaan sa Kyiv na gumamit ng taktika ng scapegoating o paghahanap ng sisisihin. Maari nilang tanggalin sa pwesto ang ilang mababang opisyal upang payapain ang galit ng publiko kahit na hindi nito nareresolba ang ugat ng problema. Ito ay isang klasikong estratehiya upang mapanatili ang kapangyarihan habang inililihis ang atensyon mula sa mga kakulangan ng pambansang pamunuan. Subalit, ang pinakamalaking banta sa administrasyong Zelensky ay hindi ang kawalan ng ilaw, kundi ang lumalawak na pagtutol sa mobilisasyon ng hukbo. Ang ulat na mismong ang pambansang pulisya ng Ukraine ay umamin na ang mga sentro ng recruitment sa buong bansa ay inaatake araw-araw ay isang seryosong indikasyon ng pagkabiyak ng lipunan. Hindi na ito hiwalay na mga kaso, ito ay nagaganap ng maraming beses sa isang araw. Ang mga insidenteng ito ay madalas na nagtatapos sa pagkasugat o pagkamatay ng mga tauhan ng militar na nangunguna sa recruitment. Sa isang lipunang pagod na sa digmaan, kung saan ang ekonomiya ay sadlak sa hirap at ang infrastruktura ay wasak, ang pagsasama-sama ng mga salik na ito kawalan ng tiwala, karahasan at kahirapan ay maaaring magdulot ng isang internal na krisis na mas mapanganib pa kaysa sa mga labanan sa frontline. Kung magtatagpo ang galit ng mga sibilyan at ang pagkadismaya ng mga armadong veterano, ang Ukraine ay maaaring maharap sa isang digmaang sibil sa loob ng digmaan nito laban sa Rusya. Habang ang Ukraine ay nakikipagbuno sa kanyang panloob na mga demonyo, ang geopolitical na chessboard ay gumagalaw patungo sa isang mas malawak at mas mapanganib na direksyon. Ang Moscow ay naglabas ng seryosong babala tungkol sa posibilidad ng isang direktang sagupaan sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ayon sa mga ulat mula sa TASS at mga pahayag sa Vienna, ang Rusya ay kumbinsido na ang alyansa ng kanluran ay naghahanda para sa isang malawakang labanan militar sa loob ng susunod na 2 hanggang 4 na taon. Si Yulia Zhdanova, ang pinuno ng delegasyon ng Rusya sa mga negosasyon sa disarmament sa Vienna, ay nagpahayag ng walang pag-aalinlangan na ang mga bansang Europeo na kasapi ng NATO ay nasa proseso ng mabilis na militarisasyon. Ang layunin ayon sa kanya ay lumikha ng isang sitwasyon na hindi na maibabalik pa o irreversible. Ang nakapagtataka para sa mga tagamasid ay ang pagpupumilit ng Europa na paikutin ang makinarya ng digmaan sa kabila ng kanilang sariling mga problemang pang-ekonomiya at ang bigat na ipinapataw nito sa kanilang mga mamamayan.
Ang argumentong inilalatag ng Moscow ay simple. Paulit-ulit na nilinaw ni Pangulong Vladimir Putin na walang plano ang Rusya na atakihin ang NATO o ang European Union, ngunit ang natatanggap nilang tugon ay hindi paghupa ng tensyon kundi lalong pag-iinit ng retorika at paghahanda ng militar. Para sa Kremlin, ang mga kilos ng Europa ay nagpapakita na wala na silang interes sa diplomasya o sa pagpapababa ng tensyon. Ang pananaw ng Rusya ay napipilitan silang isama sa kanilang pagpaplano ang banta ng NATO bilang isang pangunahing konsiderasyon sa kanilang pambansang depensa. Ang pahayag ni Zhdanova na titiyakin ng Rusya ang kanilang seguridad sa anumang senaryo ay isang malinaw na pahiwatig na ang Moscow ay may nakahandang mga plano, kabilang na ang mga radikal na hakbang kung sakaling sumiklab ang direktang digmaan. Ang konteksto ng mga pahayag na ito ay ang patuloy na pagpapalawak ng tulong militar ng NATO sa Ukraine, ang pagtaas ng budget sa depensa ng mga miyembro nito, at ang paglalagay ng mas maraming tropa sa silangang hangganan ng Europa, mga hakbang na nagpabagsak sa relasyon ng dalawang panig sa pinakamababang antas simula noong Cold War. Gayunpaman, sa loob ng liderato ng Rusya, mayroong magkakaibang tono ng pagsusuri na nagpapakita ng kanilang pagtingin sa kakayahan ng kalaban. Si Dmitry Medvedev, ang pangalawang tagapangulo ng Security Council ng Rusya, ay nagbigay ng isang pagsusuri na may dalawang mukha. Sa isang banda, naniniwala siya na sa malapit na hinaharap, ang direktang digmaan sa pagitan ng Rusya at NATO ay hindi dapat mangyari. Ang kanyang basehan ay ang kahinaan at pagkakabahabahagi ng Europa. Ayon sa kanya, ang mga bansang Europeo ay vulnerable at walang sapat na kakayahan o political will upang maglunsad ng isang malawakang digmaan laban sa isang kapangyarihang nuklear tulad ng Rusya. Dagdag pa rito, ang lipunang Europeo na nasanay sa komportableng pamumuhay ay hindi handang tumanggap ng malalaking sakripisyo at pagkawala ng buhay na kaakibat ng isang modernong digmaan. Ngunit sa kabila ng pagmamaliit na ito sa kakayahan ng Europa, nag-iwan si Medvedev ng isang nakakikilabot na babala. Ang panganib ng digmaan ay nananatili, hindi dahil sa planadong pagsalakay, kundi dahil sa posibilidad ng mga aksidente o provokasyon na maaaring mawala sa kontrol. Sa pinakamasamang senaryo, ang isang direktang banggaan ay maaaring mabilis na umakyat sa antas ng paggamit ng mga sandatang may kakayahang pumuksa ng marami o weapons of mass destruction. Ang ganitong uri ng retorika ay nagpapakita na bagamat mababa ang tingin ng Rusya sa konvensyonal na kakayahan ng NATO sa Europa, seryoso nilang kinikilala ang panganib ng eskalasyon patungo sa digmaang nuklear. Ang mga matitigas na pahayag mula sa Moscow ay sumasalamin sa lumalalim na bangin sa pagitan ng silangan at kanluran. Para sa Rusya, ang pagpapalawig ng impluwensya ng NATO pasilangan ay isang direktang banta sa kanilang eksistensya. Para naman sa kanluran, ang mga kilos ng Rusya ay patunay ng kanilang agresibong ambisyon. Ang Ukraine ang nananatiling sentro ng bagyong ito, ang ground zero kung saan nagtatagpo ang mga nag-uumpugang interes. Bagamat ang posibilidad ng total war sa Europa sa maikling panahon ay itinuturing pa ring mababa ng mga analyst, ang paghahanda ng magkabilang panig at ang paggamit ng wikang pandigma ay nagpapataas ng tsansa ng maling kalkulasyon o miscalculation. Isang maling galaw, isang maling pindot o isang hindi inaasahang insidente sa hangganan ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pangyayari na mahirap ng pigilan, na magdadala sa mundo sa isang krisis na wala pang nakikita sa makabagong kasaysayan. Habang ang mga higanteng kapangyarihan ay nagpapalitan ng banta, ang katotohanan sa loob ng Ukraine ay nananatiling nakatali sa madugong matematika ng digmaan. Ang usapin ng bilang ng mga nasawi at nawawala ay naging isang kontrobersyal na paksa na hindi lamang usapin ng estadistika, kundi ng moralidad at pananagutan. Ang mga numero ay hindi lamang mga figura sa papel. Ito ay kumakatawan sa mga pamilyang naghihintay, mga bayarang hindi na ibibigay, at katotohanang pilit itinatago o minamanipula para sa kapakinabangan ng propaganda at morale. Si Pangulong Zelensky ay naglabas ng mga bagong datos ukol sa mga nasawi sa panig ng Ukraine na nagsasabing umabot na sa 55,000 sundalo ang nagbuwis ng buhay. Binanggit din niya ang malaking bilang ng mga nawawala. Subalit, ang pahayag na ito ay agad na sinuri at kinuwestiyon ng mga eksperto at ng mga datos mula sa nakaraan. Isang taon bago nito,
Noong Pebrero ng 2024, nagbigay siya ng tansya na nasa 45,000 ang nasawi. Kung susuriin ang diferensya, lumalabas na sa loob ng isang taon ng matinding labanan sa kahabaan ng 1,200 kilometrong frontline, ang Ukraine ay nawalan lamang ng 9,000 sundalo. Kung hihimayin, ito ay papatak na 750 bawat buwan o 25 sundalo lamang bawat araw sa buong haba ng digmaan. Ang ganitong kaliit na bilang sa gitna ng isa sa pinakamadugong digmaan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng pagdududa sa katumpakan ng opisyal na naratibo. Dito pumapasok ang masalimuot na isyu ng mga nawawala o missing in action. Ang terminong ito ay madalas na nagiging politikal at pinansyal na kasangkapan. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Rusya, nakapaglipat na sila ng 12,000 bangkay na mga sundalong Ukranyano pabalik sa Kyiv simula noong tag-init ng 2025. Ngunit batay sa mga ulat, halos wala sa mga naibalik na bangkay na ito ang opisyal na kinilala ng pamahalaang Ukranyano bilang killed in action. Ito ay lumilikha ng isang malaking kontradiksyon. Ang mga pamilya ay tumatanggap ng impormasyon mula sa mga open source at iba pang channels na ang kanilang mga mahal sa buhay ay patay na at naibalik na ang katawan. Ngunit sa opisyal na talaan ng gobyerno, sila ay nananatiling nawawala. Bakit mahalaga ang distinction na ito? Ang sagot ay nasa batas at pera. Sa ilalim ng batas ng Ukraine, ang pamilya ng isang sundalong opisyal na idineklarang namatay sa labanan ay may karapatang tumanggap ng kompensasyon na nagkakahalaga ng 15 milyong hryvnia. Ito ay isang napakalaking halaga. Kapag ang isang sundalo ay nananatiling nasa kategoryang nawawala, ang obligasyon ng Estado na magbayad ng buong kompensasyon ay naiiwasan o naaantala. Ang discrepancy sa pagitan ng opisyal na bilang at ng mga tansya ng mga independenteng institusyon ay nakakahilo. Ang Center for Strategic and International Studies o CSIS ng Amerika ay nagtaya na ang bilang ng mga nasawing Ukranyano ay nasa pagitan ng 100,000 hanggang 140,000. Kung gagamitin ang pinakamababang tansya na 100,000 nasawi, ang kabuuang halaga ng kompensasyon na dapat bayaran ng gobyerno ay aabot sa mahigit 675 bilyong hryvnia. Kung ang mas mataas na tansya ang gagamitin, ang halaga ay lolobo sa mahigit 1 trilyong hryvnia. Upang bigyan ito ng konteksto, ang kabuuang badyet militar ng Ukraine para sa taong 2026 ay nasa 2.8 trilyong hryvnia lamang. Ibig sabihin, kung aaminin ng Estado ang totoong bilang ng mga nasawi at babayaran ng lahat ng pamilya ayon sa batas, halos kalahati ng buong badyet pangmilitar ng bansa ay mapupunta lamang sa kompensasyon na mag-iiwan ng napakaliit na pondo para sa sahod ng mga buhay na sundalo, pagbili ng armas at operasyon ng digmaan. Ang katotohanan ito ay nagpapakita ng isang malupit na dilema para sa Kyiv. Ang pag-amin sa totoong halaga ng buhay na nawala ay hindi lamang makakasira sa moral ng publiko kundi magdudulot din ng pagkabangkarote ng pondo ng digmaan. Kaya naman, ang isyu ng mga nawawalang sundalo ay nananatiling isang bukas na sugat sa lipunang Ukranyano na nagdaragdag sa galit na nagbubunsod ng mga protesta sa mga lansangan at pag-atake sa mga recruitment centers. Habang ang Europa ay nilalamig sa ilalim ng banta ng general na taglamig at ang Ukraine ay nakikipagbuno sa mga bitak sa kanyang lipunan, ang init ng geopolitical na tunggalian ay lumilipat sa ibang teatro ng operasyon, ang Hilagang Aprika. Ang epekto ng digmaan sa silangang Europa ay hindi na lamang nakakulong sa kontinente. Ang mga alon nito ay humahampas na sa baybayin ng Mediterranean, kung saan ang isang bagong diplomatikong sigalot ay namumuo sa pagitan ng Estados Unidos at Algeria. Ang isyu ay hindi tungkol sa teritoryo, kundi tungkol sa teknolohiya at impluwensya partikular, ang pagbili ng mga advance na sandata mula sa Rusya. Ang Washington ay nagtaas ng antas ng alarma matapos lumabas ang mga ulat mula sa zona militar at iba pang ahensya ng depensa na ang Algeria ay porsigidong ituloy ang plano nitong bumili ng Su-57E, ang pinakabagong stealth fighter ng Rusya. Ang hakbang na ito ay naglagay sa Algiers sa direktang linya ng paningin ng kagawaran ng Estado ng Amerika. Sa isang pagdinig sa Senado, kinumpirma ni Robert Palladino ang nangunguna sa tanggapan para sa mga usaping malapit sa silangan
na ang administrasyong Amerikano ay seryosong pinag-aaralan ang pagpapatao ng mga sanksyon laban sa bansang ito sa Hilagang Aprika. Ang batayan ng banta ay ang batas na kilala bilang CAATSA o ang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ang batas na ito ay isang makapangyarihang instrumento na naglalayong parusahan ang sinumang bansa o entidad na nakikipagtransaksyon ng malaki sa sektor ng depensa at intelihensiya ng Rusya. Para sa Estados Unidos, ang pagbili ng Algeria ng Su-57 ay hindi lamang isang simpleng komersyal na transaksyon. Ito ay itinuturing na problematiko dahil sa mga estratehikong implikasyon nito sa seguridad ng rehiyon at sa balanse ng kapangyarihan sa Mediterranean. Ang pagpasok ng isang 5th-generation fighter jet sa arsenal ng Algeria ay maaaring magpabago sa kalkulasyon ng lakas militar sa Hilagang Aprika, isang lugar na mahalaga para sa seguridad ng Europa at sa mga ruta ng enerhiya. Sa pananaw ng Washington, ang bawat dolyar na ibinabayad para sa mga eroplanong ito ay direktang nag-aambag sa pondo ng digmaan ng Kremlin sa Ukraine, bagay na aktibong sinusubukang putulin ang kanluran sa pamamagitan ng mga parusa. Subalit, ang pananaw ng Algeria ay nakaugat sa kanilang sariling doktrina ng pambansang seguridad. Bilang isang bansa na matagal nang umaasa sa teknolohiyang Ruso, ang pagbili ng Su-57 ay isang lohikal na hakbang sa modernisasyon ng kanilang hukbong himpapawid. Ang layunin ng Algiers ay bumuo ng isang eskwadron na binubuo ng mahigit 10 Su-57E, ang bersyong pang-export ng naturang eroplano. Ito ay nakatakdang pumalit sa mga lumang MiG-25 interceptors na inalis na sa serbisyo noong 2022. Kung maisa sa katuparan, ito ay magsisilbing isang malaking pagtalon sa kakayahan ng Algerian Air Force na kasalukuyang umaasa sa mga subok na ngunit may edad ng Su-30MK, MiG-29 at Su-20MK. Ang teknikal na aspeto ng Su-57 ay isang mahalagang bahagi ng naratibo. Ang Rusya ay hindi tumitigil sa pagpapaunlad ng eroplanong ito kahit sa gitna ng digmaan. Ayon sa mga ulat mula sa United Aircraft Corporation ng Rusya, ang mga bagong unit ng Su-57 ay sumasailalim sa mga pagbabago batay sa mga aral na natutunan mula sa totoong labanan sa Ukraine. Kabilang sa mga upgrade na ito ay ang pagpapalit ng mga lumang display sa cockpit patungo sa mas malalaking panoramic screen na nagbibigay sa piloto ng mas malawak at mabilis na akses sa impormasyon sa gitna ng labanan. Bukod dito, ang mga bagong modelo ay sinasabing nagtataglay ng mga two-dimensional thrust vectoring nozzles. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa eroplano na magsagawa ng mga maniobra na halos imposible para sa ibang mga jet, na nagbibigay ng kalamangan sa malapitang labanan o dogfight kahit na kapalit nito ay ang bahagyang pagbawas sa purong bilis ng eroplano. Ang determinasyon ng Algeria na makuha ang ganitong klaseng kapangyarihan sa himpapawid ay naglalagay sa kanila sa isang banggaan sa interes ng Amerika. Inamin ni Palladino na bagamat may mga larangan kung saan nagtutulungan ang Washington at Algiers, ang pagkakaiba ng pananaw sa usaping ito ay malalim. Ang paggamit ng Amerika ng mga lihim na kanal ng diplomasya upang pigilan ang transaksyon ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang issue para sa White House. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagtangkilik sa pinakamataas na uri ng sandatang Ruso ay may kapalit na diplomatiko at ekonomikong presyo. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa isang masakit na karanasan ng isa pang bansang nasa estratehikong lokasyon, ang Turkey. Ang Ankara, na isang matagal na kaalyado sa loob ng NATO, ay dumaan sa matinding parusa mula sa Amerika matapos nitong bilhin ang S-400 air defense system ng Rusya. Ang kaso ng Turkey ay nagsisilbing babala para sa Algeria. Dahil sa pagpupumilit ni Pangulong Erdogan na kunin ang S-400, ang Turkey ay tinanggal sa programa ng F-35 fighter jet sa kabila ng kanilang bilyong dolyar na pamumuhunan at plano na bumili ng 100 unit nito. Ang pangambang Amerika ay technical. Ang pagpapagana ng S-400 kasabay ng F-35 ay maaaring magbigay sa Rusya ng pagkakataong pag-aralan ang stealth signature o ang kakayahan ng F-35 na magtago sa radar na magwawasak sa pangunahing kalamangan ng NATO sa himpapawid. Bagamat hindi miyembro ng NATO ang Algeria at wala silang planong bumili ng F-35, ang presedente ng paggamit ng sanksyon ay nananatiling mabigat.
Ang Turkey na isang kaalyado ay hindi pinalampas, mas lalo na marahil ang Algeria na may tradisyonal na ugnayan sa Moscow. Hanggang sa kasalukuyan, ang isyu ng S-400 ay nananatiling tinik sa ugnayan ng Washington at Ankara na patuloy na naghahanap ng solusyon upang maibalik ang Turkey sa good graces ng alyansa, kabilang na ang mga radikal na mungkahi tulad ng paglilipat o pag-disable sa sistemang Ruso. Ang optimismo ng mga diplomatikong Amerikano na mareresolba ito ay hindi nag-aalis sa katotohanang ang desisyon ng Turkey ay nagdulot ng pangmatagalang pinsala sa kanilang modernisasyon ng militar. Sa kabila ng mga banta at halimbawa ng Turkey, tila hindi natitinag ang Algeria. Ang programa ng modernisasyon ng kanilang hukbong himpapawid ay nagpapatuloy sa mabilis na takbo. Bukod sa Su-57, ang bansa ay nasa proseso ng pagtanggap ng mga Su-35S, ang pinakamodernong bersyon ng sikat na flanker family, at ang Su-34, isang eroplanong pandigma na dinisenyo para sa pag-atake sa lupa at dagat. Ang mga ulat ng intelihensiya ay nagpapakita na ang ilan sa mga eroplanong ito ay namataan na sa himpapawid ng Rusya na may suot ng kulay at insignia ng Algerian Air Force. Ang kulay na desert camo ay isang malinaw na indikasyon kung saan ang destinasyon ng mga makinang ito. Mas lalo pang naging interesante ang sitwasyon sa mga detalyeng lumabas ukol sa Su-34 fleet ng Algeria. Ang mga dokumentong nakuha ng mga analyst ay nagpapahiwatig na ang mga eroplanong ito ay lalagyan ng espesyal na kagamitan para sa electronic warfare. Ito ay nagpapahiwatig na ang Algeria ay hindi lamang naghahangad ng lakas sa pagpapaputok, kundi pati na rin sa kakayahang bulagin ang radar at komunikasyon ng kalaban, isang mahalagang aspeto ng makabagong digmaan. Ang kabuuang larawan ay isang bansa na naghahanda para sa isang masalimuot at mapanganib na kapaligiran ng seguridad, at handang sumugal sa galit ng Amerika upang makuha ang mga kasangkapang inaakala nilang kailangan nila para sa kanilang kaligtasan. Sa pagbubuod ng mga kaganapang ito mula sa nagyayelong mga kalsada ng Ukraine kung saan nagproprotesta ang mga mamamayan patungo sa mga diplomatikong bulwagan ng Vienna kung saan nagbabantaan ang mga superpower, hanggang sa mainit na disyerto ng Hilagang Aprika na nagiging sentro ng bentahan ng armas, isang malinaw na larawan ang nabubuo. Ang pandaigdigang kaayusan o international order ay nasa yugto ng marahas na transformasyon. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi na isang lokal na sigalot. Ito ay naging katalista na nagpapabilis sa paghahati ng mundo sa mga magkakatunggaling bloke. Ang panloob na krisis sa Ukraine ay nagtuturo ng isang mahalagang aral sa katatagan ng Estado. Ang pinakamodernong sandata ay walang saysay kung ang pundasyon ng lipunan ay guguho dahil sa kawalan ng serbisyo at pagkawala ng tiwala sa pamahalaan. Ang general na taglamig at ang pagkapagod ng populasyon ay mga kalaban na hindi kayang talunin ng bala. Sa kabilang banda, ang banta ng direktang banggaan ng NATO at Rusya ay nagpapaalala sa mundo na ang panahon ng kapayapaan sa Europa ay tapos na at ang seguridad ay muling nakasalalay sa balanse ng takot o deterrence. Para sa mga bansang tulad ng Algeria at maging sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang mensahe ay malinaw ngunit masalimuot. Ang paghahangad ng independiyenteng patakarang panlabas at pagpapalakas ng sariling depensa ay may kasamang matinding panggigipit mula sa mga malalaking kapangyarihan. Ang konsepto ng neutralidad ay nagiging mas mahirap panindigan sa panahong ang bawat desisyon mula sa pagbili ng enerhiya hanggang sa pagpili ng supplier ng fighter jet ay tinitingnan bilang pagpanig sa isang kampo. Sa huli, ang chessboard ng pandaigdigang usapin ay nagbabago. Ang mga patakaran at alyansang binuo matapos ang Cold War ay sinusubok at binabali. Ang panganib ng maling kalkulasyon ay mataas at ang mga kahihinatnan ay hindi lamang mararamdaman sa mga frontline ng digmaan kundi sa presyo ng kuryente sa mga tahanan, sa katatagan ng mga gobyerno at sa kalayaan ng mga bansa na pumili ng kanilang sariling landas sa gitna ng nag-uumpugang mga higante.